Hello mga kapatid, magandang tanghali po sa bawat isa. Medyo late po tayo nag-broadcast ngayon. May mga nangyari ho kasi in between. Hindi pa rin ho kami makakapagdalo sa simbahan. Mga alas 6 pa ho kami mamayang gabi. Dahil sa ilang mga changes. Ah, pero salamat sa Panginoon sa pagkakataon na tayo ay nagkita sa tanghali ho ito. Ilang minuto na lang ho ay hapon na. Mag-aalauna. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa opportunity sa oras na ito na minsan balikan namin ang gospel for today. Maraming salamat sapagkat kayo mabuting Diyos sa amin. Salamat po sa opportunity for us to learn at kami dumadalangin ng inyong gabay. Patubayan niyo po kami sa ilang prinsipyo na pwede namin makita sa mga oras na ito. Na magsilbi itong gabay namin sa maghapon at sa buong sanlinggo. Salamat po dahil ang salita ninyo ay naipahayag na kaninang madaling araw pa hanggang mamayang gabi. Hindi ho nagbabago yung salita at patuloy ho kaming nananalig na patuloy niyong ibibigay sa amin ang tamang atensyon sa mga oras na ito. We just want to thank you and praise you. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father and of the Holy Spirit. Sandali po, mag-switch muna ako sa data kasi nagkakaproblema yung ating Wi-Fi. Okay. Alright. Tayo po ay nasa Luke chapter 13 verses 1 to 9. Sabi rito, at that very time, there were some present who told him about the Galileans whose blood Pilate had mingled with their sacrifices. He asked them, do you think that because these Galileans suffered in this way, they were worse sinners than all other Galileans? No, I tell you, but unless you repent, you will all perish as they did. Or those 18 who were killed when the tower of Siloam fell on them. Do you think that they were worse offenders than all of the others living in Jerusalem? No, I tell you, but unless you repent, you will all perish just as they did. Then he told this parable. A man had a fig tree planted in his vineyard, and he came looking for fruit on it and found none. So he said to the gardener, see here, for 3 years I have come looking for fruit on this fig tree, and still I find none. Cut it down. Why should it be wasting the soil? He replied, Sir, let it alone for 1 year, one more year, until I dig around it and put manure on it. Now, if it bears fruit next year, well and good. But if not, you can cut it down. Mga kapatid, ano po yung tinuturo ng parable sa atin, mga kapatid? Binibigyan pansin po nito na katulad po ng vine dresser. Okay? Ang vine dresser po ay ang Diyos na nagbigay pa ng tsansa eh. 3 taon na itong fig tree na ito ay medyo mababang puno lang ho ito, pero matitigaso, makapal yung kanyang pinaka-trunk. Ayon po sa ating nabasa, ang laki nito umaabot ng 3 feet hanggang 10 feet po yung laki. At dyan po namumugad yung iba't ibang mga iba't ibang klaseng birds. At yung bunga niyan ay pakinabang para sa kanila. Yung nagsisilbing pagkain, mga kapatid. Kaya lang yung may-ari ho, nakita niya 3 taon na, nag-expect siya may bunga na, pero wala siyang nakitang bunga. At ang kanyang kagyat na desisyon, ipaputol sa gardener yung puno. Sabi ng gardener, Boss, bigyan nyo pa ng tsansa yan.
Bigyan nyo pa ng 1 taon yan. Baka naman mamunga. Di ba? Sabi sa talatang 8, let it alone for 1 year. Sabi nung gardener. Until I dig around it, at lalagyan ko ng yan, ng pampataba. No? Akong bahala dyan, boss. Bigyan nyo pa ng chance 1 taon pa. Tas sabi nung nagbabantay, pagka nagbunga yan next year, well and good. But if not, you can cut it down. Mga kapatid, yung vine dresser dito ay katulad sa mercy ng Diyos sa atin. Sa tao, in general, yung kahabagan ng Diyos. Actually, binibigyan ng Diyos ng tsansa lahat ng tao sa Pilipinas at sa labas ng Pilipinas na makakilala sa Kanya. Yung time of conversion na tinatawag. Kinakailangan daanan talaga yan ng bawat Pilipino sa Pilipinas eh. Mga kapatid, merong pasensya at mercy ang Diyos. Hindi ho siya katulad ng tao, tayo. Nawawalan tayo ng pasensya eh. May hangganan tayo eh. Pag napuno tayo, sabi nga di ba ni Fernando, puno na ang salop eh. Tapos na yung tsansa. Binigyan ka na ng boundary sa panahon. Tapos na yung opportunity. Pero ang Lord hindi ho. Katulad siya nung nagbabantay rito na nag-aalaga ng puno. Sabi niya, boss, bigyan mo pa ng 1 year yan. Baka sakaling mamunga na yan. Ngayon, after 1 year, wala tayo na pala dyan. Asikasuhin ko yan, bigyan mo ng 1 year. Pero pag wala, di saka natin putulin yan. Ganun ang Diyos, mga kapatid. Grabe yung pasensya ng Diyos sa lahat ng Pilipino, sa iba't ibang bahagi ng kontinente. Nakakalat po tayo. Some of them, hindi pa ho wala pa sa simbahang Katoliko Pasensyoso ang Diyos. Okay? May mga Katoliko naman, napunta sa ibang bansa, nakalimutan yung relasyon sa Diyos. Nakapokus sa trabaho, sa kanilang karir, nakalimutan yung obligasyon. Pero pasensyoso ang Diyos Now, may mga pitik ang Diyos sa buhay natin. Nagkakasakit tayo, nalulugi yung negosyo, ang gusto lang makita natin, inalaw ng Lord yung failure ng negosyo mo, yung iyong personal accomplishment in life, nagkakaproblema ka, investment. Gusto kasi ng Lord ma-realize mo na without Him, wala kang magagawa. Pero sobrang yaban kasi natin minsan Opo. Hindi natin makita galaw na pala ng Diyos yun. Pinipitik na tayo ng konti para ma-realize natin, hey guys, ako yung Diyos. Dapat part ako ng buhay at plano nyo at pagdinegosyo. Pero hindi Matigas tayo Sabihin natin, hindi, matalino ako, may pera ako. Marami ako investment, Brad Calix. Wala akong paki dyan sa sinasabi mo na yan na magmamature ako sa Christian life ko, lalalim ako sa Lord. Hindi ko kailangan mag-repent sa kasalanan ko. Brad, delikado yan. Pag nandiyan ka na sa ganyang estado, hindi mo na na-realize na yung pangangailangan mo sa Diyos, isinasantabi mo ang Diyos, priority mo yung trabaho mo, priority mo yung ibang mga relationships, hindi mo inuuna yung obligasyon sa Panginoon Diyos, katulad nitong linggo, misa. Kami mamayang 6:00 pa kami makapag-misa ng mga anak ko kasi may mga nangyari na in-between Hindi kami nakapag-misa ng 7:00 kanina. Pero may 6:00 pa. Mga kapatid, ito yung mga dapat nating ma-realize na sa kabila ng mga pangyayari sa buhay natin, ang Diyos napaka-merciful. May tsansa lagi. Ano yung tsansa? At your bed. Sa yung deathbed. Diba? May mga tao,
Mamamatay na lang, binigyan pa ng Lord ng tsansa eh. Na aksidente, yun ang tsansa mo eh. Naoperahan ka, yun ang tsansa mo eh. Di ba? Bakit? Bakit may tsansa lagi ang Lord? Kasi nga mabuting Diyos. Napakabuti ng Diyos sa atin. Hindi mo pwede ikahon ng Diyos eh. Tayo lang naman yung nagmamalaki, di ba? Tayo nagsasabi, di namin kailangan si Lord Brad Calix. May pera ako, malakas ako, matindi investment ko sa ibang bansa. Mga kapatid, ang buhay mekli. Sana ma-realize natin na kailangan natin mag-repent. Bakit kailangan mag-repent? May kasalanan tayo eh. Iba-iba kasalanan natin eh. May venial saka mortal sin eh. Yung hindi pagsisimba, mortal sin po yan eh. Yung kinakalimutan mo magsimba, parang chillax ka masyado. Imbis na simbahan ka, nasa Boracay ka pagka Sunday. Tapos magrarasong ka sa Diyos na, hindi, naintindihan naman ako Brad Calix ni Lord eh. Yes naman. Wala naman duda na naintindihan ka niya, pero inaabuso mo yung kabutihan ng Diyos, kapatid eh. Doon tayo nagkakaproblema eh. Pero alam mo ba, sa kabila ng ganyan ang ugali natin, ganyan ang trato natin minsan sa Diyos, may tsansa pa rin tayo lagi kay Lord. Bakit? Mahal kasi tayo ng Diyos. Now come to think of it, kapatid. Ako sa edad ko na to na 54, walang sumagi sa isip ko nung pastor pa ako na naging masama si Lord sa akin. Hindi ho. Ako lang yung may problema lagi sa Diyos. Kasi pinag-a-adjust mo ang Lord eh. Sa schedule mo. Mantakin mo yan, pinag-adjust mo ang Lord sa schedule mo. Pinag-antay mo siya. Hindi siya ang priority most of the time. Nangangatwiran tayo ng mga baluktot na mga pangangatwiran ho natin. Ipangangalanda ka natin, God understands. Yes naman. Wala naman duda po dun eh. Kaya lang yung abusuhin natin, yung kabutihan ng Diyos, yung kanyang mercy, yung kanyang love. Wag naman. Wag naman mga kapatid. Yung patience and mercy ng God nagpapatuloy. Despite ng ating barrenness, hindi tayo lumalago sa pananampalataya pagkakilala sa Panginoon Diyos. Bakit? Hindi nga tayo dumadalo sa misa. Wala tayong apostolate. Pasimba-simba ka lang. Akala mo pag nagsisimba, tapos na yung obligasyon. Hindi ho eh. Mamaya pag-usapan natin yung yung canon law ng konti. Para maintindihan natin, ano ba yung ating mga responsibilidad bilang miyembro? Bilang Katoliko, ano ba responsibility natin? Doon mo makikita sa canon law yan. Mga kapatid, ang doktrina sa Catechism of the Catholic Church. Mga kapatid, God is patient at nag-o-offer sa atin ng Lord ng possibility to change at magkaroon tayo ng progress na maging mas mabuting Katoliko pa. Mga kapatid. Maganda yung sinabi rito ng yung gardener eh. Sir, let it alone for 1 year. Hayaan nyo muna na 1 taon, sir. Until I dig it around, ayusin niya uli yon yung fig tree. Baka naman talaga nagka-problema eh. Oo, lalagyan ng manure, lalagyan ng pataba, mga kapatid. Ngayon, baka naman sir, next year yan, magbubunga na yan kasi naasikaso na natin yan, naalagaan natin yan. Pero pag hindi nagbunga yan sir next year, putulin na natin. Ano ibig sabihin ng putulin na natin? Ito diretsang usapan na. Pag hindi tayo nag-grow bilang Katoliko, nagpapasaway ka lang sa lupa. Wala kang ginagawa. Sa kabila ng kabutihan ng Diyos, binaliwala mo si Lord. Ano-anong pinagsasabi mo sa parokya mo, sa pari mo. Hindi ka nagmamature bilang Kristiyano. Hindi ka kapaki-pakinabang sa kingdom of God. No, tandaan mo to. Baka kunin ka ng Lord na maga. Yan yung cut it down. Baka kunin ka ng Lord ang mas maaga sa ina-expect mo. Bakit? Wala kang silbi. Wala kang silbi. Wala kang ka-effort sa Diyos. Mabuti ang Lord sa pamilya mo. Nakapag-graduate lahat ng anak mo. Yung iba, maganda sitwasyon. Maganda kalusugan. Yung negosyo, investment mo, lahat. Okay na. Walang problema yung health. Bihira kayo na hospital.
Tapos yung obligasyon mo sa Diyos, hindi mo magawa. Imbis na nasa misa ka, nasa Boracay ka. Imbis na inuuna mo yung misa, nasa mall ka ng Sunday. Kapatid, mas mahalaga sa iyo yung negosyo mo kumpara sa relasyon mo sa Panginoon Diyos. Kung ganyan ang attitude mo, kapatid, lumalaban ka pa sa kabutihan ng Diyos, wala kang paki sa Christian life mo, kapatid, baka makukunin ka ng Lord ng maaga. Yan ang solusyon. Kasi wala kang ka-effort eh. Alam mo ang salita ng Diyos, binabaliwala mo. Yan ang solusyon para sa'yo. Di kunin ka na lang ng maaga. Bakit? Wala ka namang ginagawa eh. Nagpapasarap ka lang lagi dyan sa bahay ninyo, pahila-hilata ka lang. Alam mo, Sunday ngayon, may obligasyon ka eh. May opportunity kang tumulong sa kapwa, gumawa ng mabuti. You have all the capabilities, pero ayaw mo. Anong gagawin naman ng Lord sa'yo? Hahaba pa ang buhay mo? Hindi, baka kunin ka Lord ng mas maaga. Pero, mabuti ang Diyos sa'yo. Pinibigyan ka pa niya ng tsansa. Marahil yung narinig mo sa parokya kanina, at yung sinasabi ni Brad Calix, reminder yan para sa atin. Hanggat malakas ka, may opportunity ka to serve the Lord, do it. Kasi baka bukas wala ka na eh. This might be my last gospel sharing. Kaya lagi ko sinasabi sa broadcast, kung ito na yung huling pagbo-broadcast ni Brad Calix, kakariring ko na to. Kasi baka bukas wala nang broadcast eh. Baka mamayang gabi huling tulog ko na yun eh. At least nagsalita ako sa'yo. Ni-remind kita, Brad, sa obligasyon mo sa Diyos. Walang problema si Lord sa'yo, sa totoo lang. Binless ka ng Lord eh. Lahat ng aspeto ng buhay mo, binless ka ng Lord. Ikaw ang may problema. Hindi ka nag-grow sa Panginoon Diyos. Pabaya ka sa Christian life mo. Wala kang ginagawa. Masyado kang relax. Nakalimutan mo yung obligasyon mo. Hindi lang nakalimutan eh. Kinalimutan mo. Sinadya mo. Wala kang desire mag-grow. Kapatid, wag. May chance pa tayo, please. Hanggat buhay ka at may opportunity ka, lumapit ka na sa Lord, ayusin mo na yung sarili mo, mag-confess ka na sa pare, ayusin mo na, magdesisyon ka na, sabi mo sa sarili mo, Lord, from now on, ayusin ko na buhay ko sa inyong biyaya. Gusto ko mag-grow. Ba, mahirap maputol lang maaga? Sino ba nagpapasya niyan? Ang Diyos lang eh, di ba? Bahala ka kung gusto mong maputol lang maaga. It's your choice, man. Ang sinasabi lang natin dito, pag wala nang pakinabang sa iyo ang Diyos, kukunin ka na niya. Ganun kasimple. Pero hanggat namumunga ka, hanggat may desire ka maglingkod sa Panginoon Diyos, patuloy kang gagamitin ng Diyos. Ba't ka naman niya kukunin ng mas maaga? Di ba? May pakinabang ka eh. Part ka ng evangelization eh. Nagsishare ka ng Word of God. Doon sa trabaho mo, baka entrepreneur ka, may-ari ka ng kumpanya, yung mga tao mo, sinishare mo ng Word of God. Pinapupunta mo yung pari doon para mag-share ng gospel. Maraming pwedeng gawin, kaibigan. Sana ho, nakatulong to sa atin, mga kapatid. As I close, gusto ko lang banggitin saglit yung canon law doon sa the Christian faithful. Yung Christian faithful dito, ito yung mga Katoliko. Universally. Alam naman natin, pag sinabing digit kang Katoliko, dumaan ka sa sacrament ng baptism, opo. Na-confirm ka ng bishop, at nandun ka sa Eucharist, no? At least yun ng tatlong basic po niyan eh. Ang sabi rito sa The Obligations and Rights of All the Christian Faithful, sa canon number 208. Ito'y bahagi ng The Christian Faithful Part 1 ng canon law. Ang sabi po doon sa paragraph na ito, from the rebirth in Christ,
there exists among all the Christian faithful. Sino tong Christian faithful? Ito yung mga Katoliko, universal, at sa nasa bawat parokya. From their rebirth in Christ, there exists among all the Christian faithful, what? Ano nag-i-exist? A true equality. Ang tunay na pagkakapantay-pantay regarding what? Dignity and action. Saan tayo pantay? Sa dignity at saka sa action. By which they all cooperate. I like the word, yung salitang cooperate. Saan tayo dapat mag-cooperate, kapatid? In the building up of the body of Christ. Now, when we say building up, hindi ito yung talangka mentality. Pag sinabing building up, encouraging one another. Ano yung i-build up natin? The body of Christ. Sino tong body of Christ? Ito yung Christian faithful. Ito yung lahat ng mga Katoliko worldwide. Paano tayo natin i-build up ang body of Christ? Ang katawan ni Kristo according to its one's own condition and function. Mga kapatid, bilang Katoliko, iba-iba kondisyon natin. Iba-iba yung ating function. That's why may apostolate ito eh. Ang tawag namin dyan sa evangelical ministry. Iba-iba yung iyong ministeryong involvement mo. Opo. No, ko'y pastor pa. Marami akong involvement na ministry. Ako po ay nagtuturo sa pulis ng values. Nagtuturo ako ng values sa education sa paaralan ng high school. Life coach ako sa pulis. Ano pa yung ginagawa ni Brad Calix? Nagbo-broadcast tayo sa FB. Ako po ay dating correspondent ng radyo. Under po ng Far East Broadcasting Company or FEBC Philippines. Reporter ako sa radyo. Ministry po yun eh. Marami akong involvement eh. No ako'y naging Katoliko, isa po ito sa ginagawa ko. Ito ay apostolate ko. Itong part ito ng evangelization na nangangaral ako ay mag-gospel online broadcaster. Pangalawa, ako po ay miyembro ng Catholic Faith Defender. Yung suot kong uniforme namin. Ako po ay sinasanay bilang katekista sa Sacred Heart Seminary. And Lord willing, later on, magiging isang lay minister ng aming parokya at bahagi ng Family and Life Ministry. Mga kapatid, kayo ho, ano po ang ministeryo nyo sa parokya? Ano yung involvement mo, kapatid? Ano yung function mo? Nagpa-function ka ba bilang Katoliko? O baka pasimba-simba ka lang? Hindi pwedeng pasimba-simba. Hindi pwedeng pamisa-misa lang, Brad, sis. Mababaw yan pag pamisa-misa lang. May ginagawa ka ba sa kaharian ng Diyos? Involved ka ba sa ministry, kapatid? Madaling dumalo sa misa, 1 oras lang yan. Minsan nga, late ka pa eh. Pupunta ka, kalahati na. Yung iba lang pumupunta. Magsasara na yung misa. Tindi, di ba? Mga kapatid, again, ang sabi sa canon law, from the rebirth in Christ, ito po'y under doon sa the obligations and rights, obligasyon at karapatan ng lahat ng Christian faithful, ng lahat ng Katoliko. From their rebirth in Christ, there exists among all the Christian faithful a true equality, pantay-pantay. Sa tayo pantay-pantay, pagdating sa dignity at pagdating sa ating pagkilos, dignity and actions, by which they all, what?
cooperate. Saan tayo magko-cooperate bilang Katoliko? In the building up of the body of Christ. Paano gagawin yung building up ng body of Christ? According to its one's own condition and function. Magkakaiba yung ating kondisyon at yung ating mga ginagawa. Pero pwede kang makakontribute, kapatid. Kaya ito maganda to, balik-balikan natin tong canon law na ito. Kasi dito nakalagay yung mga ano ba dapat maging sitwasyon ng bawat Katoliko. Pati nga pagdidisiplina, paano pangangalagaan ng mga pare ang parokya, nandito lahat nakalagay sa canon law. Kaya maganda ho maibalansin natin tong pag-aaral natin. Now, next Sunday, pag-uusapan natin yung canon number 209. Mga kapatid, I hope nakatulong ito ang ating pinag-uusapan. And let me challenge you, fellow Catholics. So, entro tayo sa Panginoong Yesus. Marami pa tayong gagawin para sa Kanya. Lenten season ngayon. Medyo may mga pagpipigil tayo sa sarili, especially yung mga kinakain natin, di ba? Part ng ano natin yan, disiplina bilang Katoliko. At nakakatuwa dahil meron tayong ganyan. Sana ready tayo sa Lenten season. Opo. Maski na ano yung sitwasyon natin, diretso lang tayo sa Panginoon. Ha? Yun naman po yung pinaka-importante. Time check, alas 12:55. Mamaya po ay actually maghapon po yung aming Lenten recollection sa Our Lady of Lourdes sa Talok. Pero hindi ako nakapunta ng umaga at sa hapon lang ako makapunta hanggang alas 5 ng hapon. Mga kapatid, patuloy nating ipag-pray yung ating broadcast. Let's pray for one another na sana ho ma-encourage tayo na maglingkod sa Panginoon hanggat may opportunity. Maraming salamat, Joseph Anyambieza. Salamat for joining. Kay Abner Espina Malinaw, salamat po. Sa aking may bahay, maraming salamat. Kay Nathan Rose Iligan, maraming salamat po for joining. Raydan Garcia, salamat ha. Kay Bro Acero, Obilio, Dorado, Gary Joy, salamat po. Tama yung binanggit po ninyo, hindi po siya division. Danilo de Guzman, maraming salamat sir for joining po. Si Aika Ekat, salamat. Mateo Abelyar, salamat po. Christian Mark Gray, thank you so much. Alan Yaneta, dyan sa Hungary, salamat po. Germaline Hunasan Balahadya, thank you so much. Jojo Abrea, Jimmy Oren, salamat po. Mendoza Dani, Errol Caferma Arrevir, watching from Antipolo City daw. Alright mga kapatid, maraming salamat po. Marami pa akong gustong matutunan sa simbahan po natin. Yung iba sa atin, matatagal na po kayo sa simbahan. Kung may mga pwede kayong ipabasa sa akin para makatulong, just let me know. Willing to study with you, mga bro. Just let me know. Sa schedule po ninyo, kailangan ko pa ng mga kapatiran na mga matatagal na sa Katoliko, na mga nagtuturo na maano pa natin tong pag-share natin, na mabigyan pa natin ng mas laman ito. Opo. Ito yung mga pagsusumikap lang po ni Brad Calix na tignan ng ilang mga babasahin natin at i-share lang po sa inyo. Yun naman po yung ating parang plano lang naman. Opo. See you bukas sa ating regular broadcast, Monday, alas 5:50 ng madaling araw, kung kakayanin natin. Medyo nag-a-adjust pa tayo ulit sa ating schedule. Lord willing po ay mangyayari po yan. Maraming salamat po sa inyo. Tayo po yung manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat po sa aming natutunan doon sa parable ng barren fig tree.
at dito sa canon law. Dito po sa number 208, sa ilalim po ng obligations and rights of all the Christian faithful. Tulungan niyo po kami na mag-adhere kami dito. Maganda po ito kung mai-apply namin sa buhay namin bilang mga Katoliko. Hindi kami perfect, sumasablay kami Ama sa mga pagkakataon. Pero maganda mag-encourage din kami sa iba na we will journey together. Maraming salamat po sa opportunity of learning. Tulungan nyo kaming lagi mapagpakumbaba sa mga natututunan namin at mabago yung buhay po namin. Pagpalain nyo nga po ang mga kapatiran na magsiserve hanggang sa gabi. Sana hanggat malakas kami at may opportunity, we will serve the Lord. Lalo na buong pamilya. Mas maganda lahat mayroong kanya-kanyang apostolate sa parokya. Hanggat malakas po kami, hanggat may opportunity to do it, sana magawa po namin yon. Mahirap maging barren na Katoliko. Maganda lumalago kami sabay-sabay, natututo hanggang sa dumating ang Panginoong Yesus, hanggang sa huling sandali ng aming buhay. Lord, salamat sa mga kasama namin sa broadcast etong hapon. We pray for good health, continuous blessings financially po sa bawat isa sa amin. Protection sa mga OFWs namin na kasama rito. At sana po mag-grow kami sabay-sabay. Maraming salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Mga kapatid, maraming salamat for joining. Kita-kits tayo bukas, Lord willing. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn, ako naman si Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Pakishare po yung ating video mga kapatid. Ingat po kayo and bye for now.